Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Monica, ang ina ni San Agustin. Napakaganda po ng tinuturo ni Santa Monica sa atin, na kahit na siya ay nahirapan dahil sa hindi pagbabago ng kanyang anak, si San Agustin, kahit na siya'y nalungkot, siya'y nagpatuloy pa rin sa kanyang pananampalataya. Sinikap pa rin niyang magpakabanal. Hindi po masama na malungkot. Ang masama ay kapag dahil sa iyong lungkot, hindi mo na nakikita ang presensya ng Diyos. Alalahanin natin ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas din ng lungkot, pighati, habang siya'y nabubuhay dito sa mundo. Pero kahit na napuno ng lungkot ang puso ng ating Panginoon, siya'y nanatili pa ring nakaugnay, konektado sa kanyang Ama. Ang kapatid, pwede rin naman na tayo'y dumaan sa buhay na ito, na nalulungkot pero umaasa pa rin. Yan ang ating hilingin sa banal na misang ito, na huwag mamatay, huwag mawala ang ating pag-asa. At yan ang magpalakas sa atin para magpatuloy sa ating paglalakbay pabalik sa Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay nagpadala sa ating lungkot, sa mga pagkakataon na kung saan tayo nanghila sa ating pananampalataya, hilingin natin ng awa, pagpapatawad dito sa Diyos para makita tayo minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugunan mo ng pagbubunsod ng magbagong buhay si Agustin, anak niya. Bilang tugon sa kanyang magkatuwang na panalangin, loobin mo aming tangisan ang pagsuway namin. At marapatin mo ang kapatawaran mo ay aming kamtin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Sostenes. Sa simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya, sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako, na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at
kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang inihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Heso Kristo, kayo'y aalayan niya hanggang sa wakas upang matagpan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Heso Kristo, ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon, magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon, magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat, magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon, magpakailanman. Sa kalinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y pamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon, magpakailanman. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihayag nila ang lahat ng inyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon, magpakailanman. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahalahan ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping yon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa mga lasenggo. Pabalik ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Doon tatangis siya at manggagalait ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May tanong po ako sa inyo. Nadapa po ba kayo nung bata pa kayo? Yes or no? Yes.
kahit naman po ngayong matanda na yung iba sa inyo, alam ko nadadapa pa rin, nadudulas. Di po ba? Pero ito po ang susunod na tanong. Nung nadapa kayo, nung bata pa kayo, at nung dumudugo yung inyong tuhod, ano pong sinabi ng mga nanay nyo sa inyo? Ano pong sasabihin ng isang nanay kapag nakita niya yung kanyang anak umiiyak, kapag nakita niya yung kanyang anak na sugatan dahil nadapa? Hindi naman po sasabihin ng nanay na huwag kang iiyak, umiti ka, be positive, think positive. Di po ba ang isang matinong ina kapag nasaktan yung anak niya, hahayaan lang niya na umiyak yung anak niya? Tatanungin ng ina yung kanyang anak, saan masakit? Di ba ang isang matinong ina, tutulungan niya na magamot yung sugat ng kanyang anak? Ang isang matinong ina, tutulungan niya yung kanyang anak na nadapa at nasugatan. Bago gamutin ng nanay ang sugat, kinikilala muna niya na nasaktan ng kanyang anak. Di po ba? At pakaisipin niyo po, ganyan din ang Diyos. Sa Biblia, marami pong mga panalangin ang hindi po nagsisimula sa praise the Lord. Kung hindi, minsan nagsisimula ang mga panalangin sa Biblia sa mga salita na, How long, O Lord? Hindi kailanman tayo po ay pinipilit ng Diyos na maging masaya. Dahil kapag pinilit mong maging masaya ang isang taong nasasaktan, ang tawag po dyan ay toxic positivity, toxic joy. Kapag sinabi mo sa isang taong nagluluksa, huwag kang umiyak, magdasal ka lang. Kapag sinabi mo sa isang taong sobrang nabibigatan sa pinagdadaanan niya, kung naniniwala ka lang sa Diyos, magiging masaya ka. Kapag sinasabi mo sa isang taong nasugatan, kulang ka lang sa faith, kapatid, hindi mo tunay na tinutulungan ang taong yan. Mas sinasaktan mo pa siya. Kapag pinipilit mong maging masaya ang isang taong malungkot, hindi mo siya tinutulungang gumaling. Dinadagdagan mo pa ang bigat ng kanyang kalooban. Kaya tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman po siya palaging nakangiti sa Ebanghelyo. Nung pong namatay ang kaibigan ni Jesus, si Lazaro, umiyak din ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Getsemani, ano po ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya, my soul is sorrowful even to death. Sa krus, sumigaw po ang ating Panginoong Jesucristo, my God, why have you forsaken me? Ibig sabihin, ang kalungkutan ay hindi po otomatikong kawalan ng pananampalataya. Remember this, my dear friends. You can be sad and faithful at the same time. You can be hurting and can be holy. You can still cry and still trust in the Lord. Huwag niyo pong isipin na masama ang pagiging malungkot. Meron kasi mga iba sa atin, iniisip na isang sakit ang kalungkutan. Hindi po. Normal lang ang maging malungkot. At pwedeng lumalim ang iyong pananampalataya habang malungkot ka. At ito po ang kabanalan na tinuro sa atin ni Santa Monica. Hindi po naging banal si Santa Monica dahil palagi siyang masaya. Hindi po siya naging santa dahil wala siyang problema. At lalong-lalo na hindi po siya naging mabuti dahil hindi siya umiyak. Sa katunayan nga po, maraming bahagi ng buhay ni Santa Monica ang punong-puno ng luha at lungkot. Nasaktan po si Santa Monica sa kanyang asawa. Nag-alala po si Santa Monica doon sa direksyon ng buhay na tinahak ng kanyang anak si San Agustin. Naghintay po siya ng maraming taon para magbago ang kanyang anak. Pero ito pong pinakamagandang tinuro sa atin ni Santa Monica, that holiness is not the absence of sadness. Holiness is knowing what to do with your sadness. Pero ang tanong, ano po bang ginawa ni Santa Monica para hindi siya maging toxic sa lungkot niya? Meron po tayong tatlong pwedeng matutunan sa buhay ni Santa Monica. Unang-una po, inalay ni Santa Monica ang kanyang lungkot sa Diyos. Alam po natin na
iniyakan ni Santa Monica ang maraming maling desisyon na ginawa ng kanyang anak, si San Agustin. Disappointed po si Santa Monica sa napangasawa po ni San Agustin. Hindi po siya natuwa sa maling paniniwala ng kanyang anak. Pero kahit na malungkot po si Santa Monica, hindi po siya nagpalunod sa lungkot niya. Dinala po ni Santa Monica ang lungkot niya sa Diyos dahil alam po niya, mas malakas ang Diyos kesa sa lungkot niya. My dear friends, do not drown yourself in your sadness, but bring your sadness to the Lord. Do not allow your sadness to become powerful, because remember, God is more powerful than your sadness. Amen? Tandaan niyo po, may malaking pagkakaiba ang pagsuko sa pagtago. There is a big difference between suppressing and surrendering. Suppressing says, hindi dapat ako malungkot. But surrendering says, Panginoon, malungkot po ako. Samahan mo ako sa lungkot ko. Minsan kasi naiisip po natin, ang pagiging matatag, dapat hindi ka umiiyak. Iniisip po ng iba na kapag may pananampalataya ka, dapat wala kang luha. Pero hindi po. Mali pong pag-iisip yan. Tandaan niyo po, ang mga luha natin ay pwede ring ating maging panalangin. Your tears can also be your prayer. Kung mabigat ang puso mo, kamukha po ng ulap, ibuhos mo. Huwag mong itago, iiyak mo lang sa Diyos. Amen? Hindi mo kailangan itago ang bigat ng loob mo. Sasabog ka. Pero dalhin mo yan sa Diyos. Hindi ka niya huhusgahan. Tanggap ka niya. Ano man ang nararamdaman mo. Dahil tandaan niyo po ito, ang pusong sugatan na nilalapit sa Diyos ay ang pusong unti-unting pinapagaling ng Diyos. Amen? Pero pangalawa, hindi po nalungkot mag-isa si Santa Monica. Ayon po sa kwento, nung nahihirapan daw po si Santa Monica sa anak niyang si San Agustin, palagi daw po siyang pabalik-balik sa obispo, si San Ambrosio, para maglabas ng kanyang saloobin. Makikita po natin dito na hindi po dinala ni Santa Monica mag-isa ang lungkot niya. Humingi po siya ng spiritual guidance. At dahil po sa paghingi niya ng tulong sa iba, natanggap po ni Santa Monica ang isang napakagandang payo. Sabi po ni San Ambrosio sa kanya, the son of many tears would not easily be lost. My dear friends, sometimes sadness becomes heavier because we isolate ourselves. Kapag malungkot tayo, minsan ang instinct natin, ayaw natin makipag-usap. Ayaw natin makaabala sa iba. Kapag tayo nalulungkot, gusto lang natin na tayo'y mag-isa. But Saint Monica teaches us, yes, you need God, but sometimes God uses other people to reach you. Ginagamit ng Diyos ang ibang tao para tulungan ka sa pamagitan ng isang pare, marahil, sa pamagitan ng isang kaibigan, sa pamagitan ng isang kamag-anak, katrabaho, o ng isang psychologist o psychiatrist. Kaya huwag niyo pong isipin na ang paghingi ng tulong ay kawalan ng pananampalataya. No! Seeking help is not the opposite of faith. Asking help from others is one way that God answers our prayers. So don't suffer alone. Seek companionship. Tandaan niyo po yan. Kapag nalulungkot kayo, huwag niyong dalhing mag-isa. Oo, magpatulong ka sa Diyos. Pero tandaan mo, ginagamit ng Diyos ang ibang tao para tulungan ka. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan, hindi po ginawang katapusan ni Santa Monica ang lungkot niya. Kahit na umiyak po si Santa Monica, hindi siya sumuko. Kahit na tinalikuran po ni San Agustin yung natutunan niyang pananampalataya galing sa kanyang ina. Kahit na nagpasarap po si San Agustin sa kasalanan. Kahit na iniwasan po ni San Agustin ang kanyang ina.
hindi kailanman huminto po sa pananalangin, sa pag-asa, sa pananalig si Santa Monica. Kasi paniniwala po ni Santa Monica, ang kanyang pagdurusa ay gagawing pagpapala ng Diyos pagdating ng araw. So remember that, my dear friends. This is a very important lesson, that your greatest suffering may someday become your greatest thanksgiving. At totoo nga po, sa tulong ng Diyos, nagbago si San Agustin. Bumalik po siya sa pananampalataya. Nagpari siya at naging obispo pa. At ito po nangyari after 17 years. Isipin niyo po yun. Ganun po katagal. Nagdasal si Santa Monica bago siya sinagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Ikaw, ilang years, ilang taon ka na ba nagdarasal? 1 year? 5 years? 10 years? Mga kapatid, kung wala kang pag-asa, susuko ka. Kung wala kang pananampalataya, matatalo ka sa iyong lungkot. Amen? Ano bang sinasabi ng pag-asa sa atin? Na ang Diyos kaya niyang isalba kahit ang tinapon na. If you have hope, remember, your wounds will become your wisdom. Your struggle can someday become your testimony. And your tears, God will use them for your thanksgiving. Kaya kamukha po ni Santa Monica, unawain mo ng pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Hindi pa yan ang huling kabanata. Diba? Sa mga palabas, sa mga pelikula, yung pinaka mahirap na tagpo, yung bakbakan, yung barilan, kalagitnaan pa lang yan. Hindi pa yan ang katapusan ng kwento. Amen? Kaya huwag kang maniniwala yan sa sinasabi ng isip mo sa'yo. Huwag mong paniniwalaan yung paulit-ulit mong salita sa iyong sarili. Sinasabi mong wala nang magbabago, wala nang mangyayari, wala nang pag-asa. Mga kapatid, tandaan niyo, ang lungkot ay hindi pa katapusan. Feelings lang yan. At ano man ang ating nararamdaman, parang bisita, hayaan mo lang dumaan. Allow Saint Monica to teach you today not to confuse what you feel today with what God can still do tomorrow. Do not put a period where God has placed only a comma. Para matulungan po tayo sa ating lungkot. Muli, tandaan po natin itong tatlong napakagandang aral mula po sa buhay ni Santa Monica. First, surrender to God. Bring your sadness to the Lord. Second, seek. Do not carry your sadness alone. Seek others who can help you. And third, stay. Do not give up because you cannot see what God is doing. Stay because God's grace is here. God's presence is here. Nagdasal po tayo at magpatulong po tayo kay Santa Monica na kapag nalulungkot tayo, huwag tayong susuko. Suko lang natin sa Diyos. Magpahawak tayo sa Diyos. Hanapin natin palagi ang Panginoon at manatili tayo sa Kanyang grasya. Dito tayo palalakasin ng ating Panginoon. Dito tayo bibigyan ng kapayapaan sa gitna ng ating mga pagsubok, sa gitna ng ating mga lungkot. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa na, bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng pagpapalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos
sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami sa katahimikan po ng ating puso. Sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, kalakip ang katapatan ng aming mga puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami na may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayon si Santa Monica ay kinugunita, kalakip ng taimtim naming pithaya, na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak namin, may mga banal na tao nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas sila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon aming binibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Itong pinanggalingang aming ngayon nililingunan. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, daganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si Santa Monica na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayon, si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay, upang maging maningas ang mga hangarin naming banal, at maging masagana ang aming ginagawa naming kabutihan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, tandaan nyo, kapag kayo'y nalulungkot, hindi naman ibig sabihin kayo'y masama na. Hindi po tanda ng kawalan ng pananampalataya ang presensya ng ating mga luha. Dahil kamuka ni Santa Monica, ginamit niya ang kanyang mga luha bilang panalangin. Pwede kang maging banal kahit na ikaw ay nalulungkot. Kaya huwag mong kamuhian ang iyong sarili kapag nabibigatan ang iyong puso, ang iyong loob. Pero anong magandang gawin kung tayo ay nalulungkot, gayahin natin si Santa Monica. 3 hakbang. First, you should surrender your sadness to the Lord. Do not suppress it. Kaya nga, nadidepress ka dahil sinusuppress mo, tinatago mo. Tingnan niyo po yung salitang depression. Depressed. You're pressing it down. Dinideny mo. Hindi mo kailangan iwasan ang lungkot. Hindi mo kailangan itago ang bigat ng iyong loob. Kailangan mo lang yan ibigay, ialay sa Diyos. But secondly, you should seek help. Tayo po yung mga taong mahihina. Tayo yung mga taong hindi perpekto. Hindi po kahinaan, hindi naman nakakahiya ang humingi ng tulong sa iba. Kamukha ni Santa Monica, lumapit siya sa isang obispo, sa isang pare, kaya naman naibsan ang bigat ng kanyang kalooban. Seek help from others. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, stay with the Lord. Huwag mong iiwanan ng Diyos. Dahil doon mo matutuklasan that your greatest sadness can become your greatest thanksgiving. Your greatest sadness can someday be your greatest blessing. Anong kinalulungkot mo?
Sigurado, meron. Pero tandaan mo, hindi pa yan katapusan ng iyong buhay. Yung si Santa Monica, 17 years, nagdasal bago nasagot ang kanyang panalangin. Ikaw din, pagpatuloy mo ang iyong pananalig, ang iyong pananalangin. Hindi ibig sabihin ka ay nalulungkot, tapos na ang iyong buhay. Pinalalalim lang, natatatag lang ng Diyos ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya, patulong tayo, biling tayo ng panalangin kay Santa Monica. Sabihin natin, Santa Monica, panalangin mo kami sa gitna ng aming mga lungkot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.